Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 unit militia ng NPA sumuko sa Northern at Eastern Samar. Palasyo bukas sa posibleng pagban ng Facebook sa Pilipinas. 26.6 million pesos na puslit na sigarilyo nasabat. 7 katao arestado sa illegal quarrying sa Negros Occidental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko at nagbaba ng kanilang mga armas sa magkahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 8 o PRO-8 sa Northern Samar at Eastern Samar noong Agosto 24. Sa Katarman, Northern Samar, sumuko si alias Ray, 35 anyos na magsasaka at miyembro ng unit militia at isinuko ang isang homemade shotgun o bar dog na may 2 bala. Samantala sa Kinapundan, Eastern Samar, sumuko rin si alias Tony, 63 anyos na magsasaka at miyembro ng unit militia at isinuko ang isang homemade shotgun at isang bala. Ang 2 sumuko ay sasailalim sa kaukulang dokumentasyon at maaaring mapasama sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Bukas ang Malacanang sa posibilidad na i-ban o i-geoblock ang social networking app na Facebook sa Pilipinas kung hindi ito susunod sa mga regulasyon ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat munang pag-aralan ang naturang hakbang dahil maaaring gamitin ang social media sa pagpapakalat ng fake news, online abuse at karahasa. Kasunod ito ng panukala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC matapos ang pamamaril sa Zamboanga City noong Agosto 18 na naka-livestream sa Facebook ng 14 na minuto bago ito ma-take down. Tinanong din ni Senator Risa Hontiveros ang mga cybercrime authorities kung kaya nilang agad na ma-flag ang ganitong uri ng mapanganib na content. Samantala, nilinaw ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na hindi pa naman inaasahang aabot sa aktual na pagba. Patuloy pa ang pakikipagdialogo ng CICC sa Meta, may-ari ng Facebook, upang matiyak ang proteksyon ng mga kabataan. Bistado ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO-NIR ang pagpuslit ng sigarilyo at illegal quarrying sa magkahiwalay na operasyon sa Negros Occidental kahapon, Agosto 25. Arestado sa Purok Cogon 1, Barangay Alimango, Escalante City, ang 29 anyos na lalaki matapos mahulihan ng 447 na master cases ng sigarilyo. Aabot sa 26,613,100 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo na umano'y may hindi otorisadong tax seals at walang kinakailangang health warning graphic. Samantala, 7 katao ang naaresto matapos magsagawa ng operasyon laban sa illegal na quarrying sa Hacienda Bago, Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla. Nasamsam ng mga otoridad ang isang backhoe, 4 na dump truck, mga record book, 8,000 pesos na cash na may kabuuang halagang tinatayang 16.025 million pesos. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga suspect na aktual na nag-e-extract at nagdadala ng buhangin, graba at bato nang walang kaukulang permit. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.